Kalahati pa lang. Sakit. Atras muna. Napakasakit ng mga Desert Tornado. Oy, flicker! Ginamit niya mo. Nabit bet. Ito yung Super Prince. Na-force din yung kanyang flicker dun sa may top lane. Ganong katapang itong si Lord JM. Pero okay na okay lang yun para sa isang Uranus kasi tinan nyo, puno na ulit yung buhay niya, di ba? Gusto ng Uranus, nasasaktan sila sa early game eh. Gusto nila yung ako na lang yung masaktan para babalik at mag-heal din naman ako. Pero for EP Brand, nakikita talaga natin dito yung strength nila when it comes to the early game. Granger, ano bang masasabi mo sa matchup na yan? For me, yung ng EP Brand. Men, kakaiba itong nakikita natin from AB Brand, no? Na bago na talaga, inalis na talaga. Sabi niya, direct, alisin mo na lahat ng mga statistics na inilalabas ko dyan. Kasi ibang klaseng AB Brand na ang ating nakikita. Get AB Brand eh. Plus ultra talaga, no? Ilalabas na yung pwedeng ilabas para dito sa EP Brand. yes, and mostly sa mga nakikita ko na Obsidia, maybe on RGs, yung crit type ang lumalabas. But this time, for Shizu to amplify and to aim for that, kailangan niya Kay Super Friends, yun din yung isa sa natural counter sa isang game eh. At ngayon, labanan na naman sa Turtle. Grabe yung pambubrusko ni Lord JM. Ang tapang ni Lord JM dito ay labaging Lord. Ang magwawagi, napakaganda ng zone. Pero inibutan pa sa may gilid. Counterplay. Ito siya matitindi ng King Kong. Pero si Bruce ay kakaltong. Mapatay si Sex Nova. Ngayon si Lord JM ata ay mapapatatras din. Nakapatay pa siya ng isa doon. Kaya lang hindi nila namalaya kasi si Shizu ay tumatrabaho na. Basag yung gitna. nag-improvise na si James Banks. So sige, samahan na lang kita dyan. Give up natin yung Turtle. Nanalo din naman sila. Namatay din naman si King Kong. So in a way, nakukuha natin yung kinuha din nila sa atin. Meron silang mga contingency plan, no? If ever mag-fail yung plan A. Dito yung ginagawa ni Light kay King Kong nung laban nila nung nakaraan. Yung nakafocus ang YSS pero ngayon napilitan gumamit si Brusco ng kanyang ultimate para lang mag-game na to. Ayaw niyang bigyan ng payapang farming si Sigma Jungler. Nagiging nagiging si Kelra siya. Hinahabol niya si Suyu pero si Lancelot yung Sa'yo habang kumakain ka, parang ganun. gets ko kasi parang nailalabas mo yung sama ng loob kapag naglalaro tayo ng rank game. Nararanasan mo rin kasi yan bilang jungler natin. Pero ngayon dun sa may bandang ibabay, nag-react na rin yung ilan sa mga miyembro ng Onyx PH. Huling pagong ng laban na ito, may tag-isip. Si King Kong, mga kaibigan ni Sexno, may kailangan matras. May pumasok na rin Raven Spider dito. Walang matapang sa pamilya ng AB Brand. At So ng ultimate ng Obsidia, wala na siya kakas at all. Sinalo niya lahat. Lantern Flare, Raging Sandstorm, even yung Ionic Fates mula kay Lord JM. And that paved the way for AP Brand to secure that objective. And if that would happen another time, si King Kong na naman Ka na lang at wala ka nang talagang lakas para makalaban pero nandito lalaban ang Onyx. okay, kailangan niya rin miss ka po. Apat na bilang lukagan ng Onyx ang magkakasama sa gilid ng Presahin, pick off it lang ulit kapag mag-isa yung isang Obsidia. Hindi rin kasi tumama yung ulti niya kay Riot. Hindi makadash. Wala naman dash talaga yung Hylos. Lakat lang naman talaga gagawin yan. And if mauulit yung nangyari na si King Kong yung tamaan nun, it would be a disaster for this Lord Take sa Onyx Philippines. Since nasasaktan siya sa sarili niya. Yan si Brusco, nagamit yung Revitalize. Si Atoy Arata may ipit. Kailangan niya mag-ikon. Ngayon, atras mo si Lord JM. Glory Spala yung nabitawan. Nababan na po ni Brusco. Pwede mag-turn. Dito ang AB Brand. Una na muna si Para sa AP Brand. And speaking of Lord, si Lord JM talagang binibigay niya lang yung sarili niya sa Super Fam. Parang pinoprovoke lang niya yung Onyx Philippines. Every time na nandyan siya, nakikita niya si Kelra. Sige, walang mangyayaring galaw. Kasi sasaluhin niya lahat. And looking at the items, it is a DHS second item for Shizu. So lahat ng makunat sa harap niya, pwede niyang tunawin. Kaya pala at para ba sa Onyx, Sir Joshi, ano ba bang kailangan nilang gawin dito para masagot at mabaliktad tong laban na to? Kailangan hindi yung dashing hero ang sasalo ng ultimate ng Obsidia. It's not King Kong, it's not Ryota, to be Brusco na pwedeng tumangke ng lahat ng yon. And kailangan nilang ma-maximize yung range advantage na meron si Kelra in Super Free. Kailangan din nilang pag-ingatan. Alam mo, kahit mamatay si Shizu, okay lang basta mabitawan niya yung kanyang Hand of Bones doon sa tamang tao, doon kay King Kong or dito kay Super Prince. Okay na eh. Oo nga challenge din talaga for abang saluhin ng mga hindi nagdadash na heroes para lang masalba si King Kong, masalba si Ryota, Prince and Kelra. Kasi when it comes to the damage, ang dami rin naman talagang panggagalingan dito mula sa Onyx. Ang hirap lang sa kanila, paano nila sasabayan yung AP Brand sa Team 5. Okay, Blade Armors is a must para dito kay Ryota
and even dito kay Brusco. Kailangan na ma-build up na yon as early as now para kahit paano ay ma-mitigate yung damage output. Ano sila mag-initiate? Yeah, and nakita natin at nararamdaman na ng Onyx PH dito yung kahirapan. As long as sabihin na natin na mabigyan nila ng karampatang damage yung mga frontline dito, specifically itong si X-Nova. Kasi si Lord Jembre, huwag nilang pansinin eh. Kailangan nilang matutunan na hindi pansinin itong hero na ito. Pero kasi ang problema, masakit na rin. Dabang ka na rin. Kaya na si Brusco ay kailangan umatras. Nagamit yung reminders. Lahat na pinitawan niya. Pero nag-stuck lang siya ng Sky Pierce dito ni Aqua. Ngayon yung Lord. Sa may bandang tayo sa sumuro na. Kailangan matras si Arthur R. Folks from Super Prince. Pero parang hindi ata magiging sapat. Double ba magiging call din ng AP friend. And this time ay si X-Nova ay nag-base lock na. Si Kingo ay kailangan matras. May baby bop din kaya talagang ganado maglaro. Ang feeling ko, akala ko isasagot ni Lord Jem kanina. Tinatanong nila Hansa nila Odin ano yung comms through that Uranus na ginagawa niya. Akala ko sasabihin niya, bakal ako. Kasi literal, na nasa harap lang. Ang problema kasi, nagpapapansin. Tapos kapag nagpapansin siya, may damage. Paano mo hindi papansinin yung dikit ng dikit na isang Uranus? Saka parang pa siyang parang pa siyang naging measurement ng Onyx Philippines kung kaya na ba nila. Kasi if hindi pa nila kayang banatan si Lord JM, there came a time na yes, nakita natin nung nabuo ni Super Prince yung kanyang concentrated energy, rendered useless yung Blade Armor ni Lord JM. Hindi na siya nasasaktan doon sa sarili niyang damage output. And also, Kelra, nabuo din niya yung mga items na kailangan niya para mag-deal as much damage doon sa Uranus. Pero nung time na yon na nasasaktan na si Lord JM, umalis lang siya, pagbalik niya full health ulit, tapos yung ibang members ng AP Brand hindi talaga nagagalaw at all. James Banks and Shizu sa kanilang mga gamit na heroes, which is YSS and Obsidian, parang yun na yung ini-expect mo na makitang performance from them eh. Nasa likod lang, pabato-bato lang. Nung nabuo ni Kelra yung si Halberd, yun yung time na binabanggit natin kanina na nasasaktan si Lord JM. Pero how about the other members of Onyx Philippines? Brusco, nasasaktan sa Obsidian. Sakit. Yung lapo-lapo ni Ryota, kapag hindi